Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Last Sunday po, after po ng service, relax na relax po ako sa bahay. Kumakain po ako ng pansit. Masarap po magluto ng pansit si nanay. Nung bigla pong nag-chat si Ate Bebe, ang problema po, hindi ko na malunok yung pansit. Kaya, Holy Spirit, be my guest today. If you haven't heard, you're always welcome in this place. Pull up a chair and be my guest today. Di ko po alam paano ko itatawid itong patotoo ng Panginoon sa buhay natin. Okay po. Nung nalaman ko nga po na ako yung magpapatotoo, hanggang office po, iniisip ko, sabi ko, paano ba ako makakapagsalita sa unahan? Then, dumating po sa akin, bakit hindi ko isulat yung mga bagay po na ginawa ng Panginoon. Dahil sabi nga po lagi, sinasabi sa atin lagi ni Brother Boy dati, a short pencil is better than a long memory. Kaya yun po, na-excite po ako, pumunta ako ng bookstore, bumili ako ng ball pen, saka po nito. Kaya, purihin po natin ang Panginoon. Simulan ko po kayo sa salita ng Diyos sa Proverbs 22 verse 6. Kung paano, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kagaya po ng mga bata ngayon na tinuturuan po sa Sunday School. Galing po kami dyan. Mga kasabayan ko na sila JF, yan, mga teacher ko dyan, sila Ate Julian, si Ate Beth, sila Ate Cindy, basta yung mga ano po. Yan, minsan si Ate Raquel, nag-share din po yan sa Sunday School namin before. Ako lang po siguro yung nakikita nyo na anak po nila Tatay Rolly sa ni Ate Ditas na nandito lagi kasi ayun nga po sa salita ng Diyos, train up a child in the way he should go. Bata pa lang po ako, lagi nila ako sinasama sa mga fellowship po, every morning po dyan sa Angono. Ang mga kasama namin doon yan, sila Ate Raquel po, Ate May, Aling Gloria, Ninang Tola, Ate Nilda. Lagi po nila ako kasama yan, every morning po yan dyan sa Angono. Minsan sa Baytown, minsan po dyan sa Pinagpala. Kaya siguro po, kasi ako yung pinakabunso sa amin, kaya ako po yung laging sinasama kasi siyempre, pag bata ka, bantayan ka. And, dun po man yung buhay ko, nung bata ako. At habang tumatanda po tayo sa presensya ng Panginoon, may mga nade-develop sa atin. Kumbaga, yung faith po. Because faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Naalala ko po noon, nung bata pa ako, kung paano po yung lakas po ng presensya ng Panginoon. Wala pa po akong muang nun, pero nakikita ko na siya. Kung paano yung may nagmi-minister dito, yung nagtataka ko noon, bakit may tumutumba, may tumatayo, tapos tumutumba ulit, tapos tatayo na naman. Hanggang sa lumaki po ako sa presensya ng Diyos, mismong personal ko pong naranasan yun. Hindi mo maipaliwanag na parang kinukuryente, parang na-stretch yung katawan mo. At yun po yung presensya ng Diyos, yung kumikilos po. Hanggang ngayon, kumikilos po sa ating kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, thank you po. Ay, praise the Lord. Sorry, hindi po tayo tapos. Kinakabahan po ako eh. Sorry po. Okay.
Okay. Marami po akong nasulat pero pipili lang po ako ng mga... Okay. Moving forward po, habang lumalaki po sa presensya ng Panginoon, nag-aaral po ng elementary, high school, then nag-college po ako. Nung college po, diyan ko na po nakita yung Panginoon. Kasi that time po, siyempre pag bata ka dito sa church, ang gagawin mo lang talaga, maglalaro ka sa labas. Minsan napapasama pa ako dyan sa mga computer shop po dyan sa labas. Nagka-Counter-Strike kami, mga ganun po. Pumunta kami dyan sa plaza, sa playground. Pero nung tumalaki po tayo, sinubukan ko po bakit hindi ko upuan yung pakikinig po na salita ng Diyos. Hanggang sa, yun na nga po, may mga naiimbok na salita sa atin na nagagamit po natin sa buhay natin. Hanggang nag-college po ako, alam naman po natin, hindi na po biro ang matrikula, gaya po ng elementary ka, high school ka. Kita ko po kung gaano kalimitado yung resources po namin. May time po na umuutang po sila nanay, sila tatay ng 5-6 para lang po makapaghulog ako kasi ang enroll ko lang naman lagi laging installment basis po. So every time na may exam, dapat po nakapagbayad ka na. Hanggang may time nga po na habang nag-e-exam ako, kinuha po ng prof yung test paper ko kasi wala po akong examination permit. So nakakaya po yun. Pero nilagpas po yun para sa akin kasi ayun po yung policy nila. So moving forward, may time po na lahat po ng pwedeng ibenta sa junk shop, mga tanso, bakal, para lang po makapagbayad ako ng matrikula, ginawa po ng mga magulang ko. Kung paano si tatay kasi nag-aayos ng electric fan, halos lahat ng pwedeng tansuin po doon sa mga na ginagawa niyang electric fan, ayun po. Para lang makapagbayad tayo sa matrikula. Lahat po yun ginawa namin. Hanggang nakita po yun ng Panginoon kasi siyempre nagnanais ka. Kung paano po yung susi lagi dati na do all the things that you can do and leave the rest to God. Buhay na buhay po sa akin yan. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Kaya nung kumilos naman po ang Diyos, magkabila naman po yung mga ginamit niyang tao. Marami po siyang ginamit sa akin para po makapagbayad ng matrikula. Yung mga kamag-anak po namin sa Australia, yung mga kapatid ni nanay, Cebu, sa lahat po ng pwedeng resources po na ginamit po ng Panginoon sa amin. Kaya ito po, kunin kayo rin yung time na papasalamat po ako sa inyong lahat. And I'm forever grateful po na kayo yung ginamit ng Diyos para sa akin. Okay. Hanggang ito na nga po, last trimester na po. Bigla pong nagsaraduhan lahat ng mga resources natin. At maging yung mga magulang ko, tinatanong na kasi yung pag-graduate na po ako nun. Tinatanong ko ng mga magulang ko saan tayo kukuha ngayon ng pang-matrikula. Hindi po ako nagsalita. Tinaas ko lang po yung kamay ko sa taas. Kasi sa ultimate source po natin, kung paano tinaas ni Amang Abraham ang kanya kamay sa kataas-taasang Diyos. Nagmay-mayari ng langit at lupa. Diyos na naglalagay ng kaaway sa ating makamay at ang Diyos na nagpaparami ng binhi na ating inasig sa mananampalataya. Ganun po yung nangyari sa amin noon. And after that act of faith po, every morning po, dati meron akong alone time with God.
After ko po magbasa ng Bible, sinasarado ko po yung pintuan ng kwarto ko dyan sa may apartment po, dyan sa Skylark. At doon, sumasamba ako. And that very moment po, naramdaman ko nandun ang Diyos sa loob ng kwarto. Ang lakas ng presensya ng Panginoon. Yung parang pakiramdam mo, ayaw mo nang matigil yung oras. Dahil yun po yung nararanasan mo. Then, nung mananalangin na ako, para po akong bata na nagsusumbong sa Panginoon. Lagi ko pong sinasabi sa Kanya, Lord, I am nothing except I have you. Kung paano mababasa po natin sa Matthew 15:27 po, kung paano mga aso man ay nagsisikain ng mumo sa hapag ng kanyang mga Panginoon. Ganun po ako nagpakababa sa Panginoon. Dahil totoo naman po, wala tayong magagawa, walang magsasaklolo sa atin kundi ang Diyos lang. Lagi nga po natin narinig kay Brother Boy dati, without God, lahat ng gagawin natin, ang magiging resulta niyan ay nothing. And moving forward po, that time po, kasi OJT ako sa BIR. Then na-absorb po nila ako kasi siguro masipag. Kaya yun po, tulad po ngayon, magpapasko po yun. Bali, Christmas party. May mga nag-aabot po sa akin ng pera, mga empleyado po ng BIR kasi medyo marami na pong nakakilala sa akin doon kasi magiliw po ako sa kanila eh. Lagi ko silang kinukulit. So, nung time na yun, siguro natuwa sa akin, binagbibigyan ako ng pera. Then, napapansin ko, nakakarami na ako ng inaabot sa akin na pera. So, dumating sa akin, ba't kaya hindi ko ipunin yung mga inaabot sa akin? Hanggang po, tapos na po yung Christmas party namin, regular day na po, may nag-aabot pa rin po sa akin ng pera. Kaya, inipon ko po yun. Nakabili ako ng sapatos, bagong cellphone. Hindi na po ako nag-enroll. Joke lang po. Alam niyo po ba, in my first time ko po sa college life na that time nakapagbayad po ako ng full. Wala ka nang iisipin na matrikula, every exam, papasok ka na lang po. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Then gumraduate nga po ako. After ko po gumraduate, fast forward na po natin. Ayan. Kung paano po, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, sabi ko nga po kanina, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Sinimulan po ako ng Panginoon na sumama po sa mga church building project. Diyan, hinamon, kasi naghahamon sila na kung sino yung pwede, available. Ayan. At ayun nga po, hanggang nag-try po ako sumama sa mga hayo. Ang unang hayo ko po is sa Ilocos Sur, Sinait po. Ang plano ko lang po noon, magdadala ako ng mga bag, mga gamit po kasi since ako yung pinakabata, ako yung parang siguro sabihin ko na alalay, gano'n, alalay yung mga. Ayun po yung plano ko at nangyari po itong si Kuya Babes po, bigla pong nagtawag ng isang kabataan. Ako lang po yung pinakabata doon. Kaya yari na. Kaya yun po yung nangyari. Kasama po namin lagi si Paring Maning. Since nasa Ilocos po tayo, Ilocano po yung salita doon. Hirap po umintindi ng Tagalog yung mga ibang matatanda. So nung pinag-aaralan ko paano sila humayo, paano sila mag-share ng salita ng Diyos, yung
pakiramdam ko, alam ko na kaya ko na. Nag-try po ako, may nakita ako sa isang garden po na mag-ina. Ang struggle ko po, yun nga po, hindi sila nakaintindi ng Tagalog eh. So halos hand language na po ako doon sa magulang. Pero nakakatuwa po noon, natapos kami na sa panalangin na tinatanggap niya ang Diyos na buhay. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Yan, nakasama din po tayo dyan sa sa Las Piñas, Taguig. Mga nagtatrain sa akin dyan, mga pastor po sa mga iba't ibang outreaches. Sila Kuya Jerry po, Kuya Elmer, yan sila Kuya Nato. Ang nagiging partner doon si Kuya Maning. At maganda po ang mga ginawa ng Panginoon sa mga hayo na yan. Kaso nga lang po, nung tinawag ako dito noon, wala po ako nasabi. Umiyak lang po ako, tapos yun, pinaupo na ako ni Sister Oclip. So, eto po ngayon yung bawi ko. Joke lang po. Sa lahat ng high po natin sa Las Piñas, ang di ko makakalimutan dyan yung Purok 4. Kasi halos lahat ng napunta namin dyan, mga stroke, mga nakaupo lang, para mga sinukluban ng langit at lupa. Pero iniwan po natin na pinapractice po yung kagalingan na tinanggap nila. At ito na nga po, nung crusade na, nung kumikilos na yung malakas ang presensya ng Panginoon, healing na po nun. Halos lahat po ng stroke na nahayuan namin nandun. At nung kumikilos na ang Diyos kay Brother Boy, lahat po ng stroke na yon hindi lang po naglalakad. May tumatakbo po, taas-taas po yung tungkod. Kaya hindi ko yung makalimutan, kaya purihin po natin ang Panginoon. Praise the Lord. At nasabi ko nga po noon, ayan yung Diyos na pinaglilingkuran namin. Pinaglilingkuran namin. Hanggang ito na nga po, na-pressure na po ako mag-apply ng trabaho kasi hindi naman po tayo laging may hayo. So kapag walang hayo po, tambay lang ako. Gawa ng paraan, ganun. Malabi akong sinubukan na applyan, pero hanggang training lang. Kasi minsan biglang nagkakaroon ng hayo at wag na nahati na yung oras ko sa Panginoon. Hanggang nakapasok po ako dyan sa IT building, dyan sa Guido. Unang data processing ko po yun. Siguro naka 5 years din po ako dyan. At marami rin po akong naranasan dyan sa pagpasok ko dyan. Sa loob ng almost 5 years. Nangyari po sa akin dyan, nagkasakit po ako. Nanilaw po yung mata ko. And kung iisipin mo, unang papasok sa utak mo, may hepa ka na. So, nag-decide po ako na magpa-check up. Kila Doc po, kila Doc Liet, Doc Laki. Hanggang nagpa-laboratory po ako. Nagpa-test po ako ng dugo kay Ate Dolly. Nung nasa Muson pa sila. At nagpadalangin po ako kay Kuya Elmer. Then pag uwi ko dito, kay Paring Maning. Kung paano po kasi, mabasa natin sa James 5:14, yung sino man po yung may mga sakit sa atin, tawagin natin yung mga matatanda sa iglesia. At yan po yung isang sa mga ginawang susi sa akin ng Panginoon. Padalangin ako sa kanila. At yun po, habang pauwi po ako, galing po dyan sa General Hospital. Kasi ang dami na pong laboratory na ginawa sa akin. Ang last nga po ay yung sa ultrasound. Pina-ultrasound ako. Pero wala pong makita. Then paglabas ko ng General Hospital, may dumaan po na jeep sa akin. Ang nakalagay po sa gilid ng mudguard ng jeep, "Trust in the Lord." Then nung pagkalagpos ko dyan sa plaza, yun na naman, "Trust in the Lord." Baga sabi ko, "Yes Lord, okay." Hanggang malapit na ako kila Paring Maning, may dumaan na naman jeep, "Trust in the Lord." Iba na po yung pakiramdam ko. Na para bang kulang pa ba yung paniniwala ko sa Panginoon? Kagaya po nung
pagtatanong ng Panginoong Sus kay Jose, 3 times po siyang tinanong na, "Loves thou me more than this?" Ang nasabi niya na po sa Panginoon, "Yes, Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay." Yun din po yung nasabi ko sa kanya. Kaya simula nagpasya po ako noon na since clear naman po yung ultrasound ko, and may isa pang sinasabi sila, Dok, na ko lang kung ICU po ata yun. Sabi ko, sapat na. May sagot na ako sa Panginoon. Mayroon na akong tinanggap na salita ng Panginoon. Kaya, nung time na yon, nag-decide ako na since yung ultrasound ko clear naman, humingi ako ng medical certificate kila Doc na fit to work. Kasi hindi ka papayagan sa office kapag pumasok kami sakit, then wala kang medical certificate na fit to work ka. Then sila din po nagkaroon ng conflict kasi syempre nasa yun pa yung symptoms eh. Madilaw pa po yung mata ko noon. Humingi ako ng medical certificate para makapasok. At nung tumagal, hindi ko din alam paano po ako nagkaroon ng medical certificate noon. Pumasok po ako. Habang pumapasok po ako, nakikita ko ng mga katrabaho ko, madilaw yung mata ko. May nag-a-advise sa akin, "Abi, ito kainin mo. Atay," kasi baka sa atay yan. Siyempre, may mga religious belief po sila na gano'n. Na kung atay yung sa'yo, hindi nyo kainin mo. That time po sa Bible study, may nahuli po akong susi doon. Sabi po ni Brother Boy, kapag nag-aantay ka ng himala sa Panginoon, don't listen to the religious crowd. Kasi totoo nga naman po, makinig ka lang sa Diyos. Kasi siya po yung author and finisher ng pananampalataya na to. Wait lang. Napapadami na ako. Okay po. So, yun nga po. Sa tulong po ng medicine and prayer, pinagaling po tayo ng Panginoon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Bata pa po ako, kagaya siguro ng iba sa inyo, bata pa tayo, gusto na tayong patayin ng demonyo. Kahit hanggang ngayon po. Sa pamagitan po ng sakit, mga aksidente, madalas makikita mo talaga, iniiwas ka ng Diyos sa mga aksidente. Hanggang, eto nga po, nung nagmamotor na ako, papasok, kasi wala na akong bike. Ginagamit ko po yung bike to work eh. Ito pong, nagmamotor na ako, ginagamit ko naman siya pag pasok sa trabaho po eh. Then one time po, pauwi na ako, Shaw Boulevard po sa flyover. Bigla po ako nawalan ng preno, harap at likod. Kung titignan niyo po, ang Shaw Boulevard po, sobrang busy niyan, highway niya kasi you're crossing EDSA po. So, laging traffic dyan. Pero nung nawalan po ako ng preno that time, di ko po alam kung saan naglusutan yung mga sasakyan. Wala po akong nasagay kasi ang thinking ko noon, nung nawalan ako ng preno, ibabangga ko na lang po sa mga gilid yung ano. Since kahit anong mangyari sa akin, wag lang po akong makasagay. Dahil inisip ko yung gastos. Hanggang ngayon po, nung pababa na po ako, wala pong ako naging kasabay dun sa flyover. Kaya buti lang po, may engine brake, nakapag ano po yung motor kasi pinatayan ko po. Kaya nung time na yun, sabi ko, pasalamat ako sa Panginoon. Kung hindi po tayo balot sa banal na dugo ng Panginoon, hindi ko na po alam. Kahit ito pong recent lang, kung tihiling kung natatandaan niyo po, yung time na kinausap niyo po ako last Friday po yon. Sabi niyo po, pinaalala ko sa inyo ng Panginoon. Ang totoo po noon, Friday po, then Thursday lang po. Nung kinausap niyo po ako ng Friday, may mga sugat pa po ako noon. Dahil na-aksidente po ako sa motor. Nakabangga po ako ng aso. Diyan sa floodway, madilim po doon. Tapos mahina pa yung ilaw ko. At kagagaling lang po natin sa stoplight noon. So dapat mabilis ka kasi magagalit yung nasa likod mo.
So yun nga po yung nangyari, mabilis ako, nabangga ko yung aso. Bigla po kasing tumawid eh. Ang alam ko lang po noon, basta gumugulong po ako sa kalsada. Tapos yung motor ko sumasadsad po. Ang layo po ng pinuntahan ng motor. At tumayo po ako na parang wala lang. Nagtakbuhan pa yung mga tao sa akin, nagtataka sila, bakit yun lang daw yung buti, yan lang yung nangyari sa'yo. Kaya, thank you Lord talaga. Sabi ko nga po, kung hindi tayo lahat balot sa banal na dugo, hindi ko po alam paano mangyari sa akin nun. Kaya salamat po sa Panginoon. Praise the Lord po. Ano pa ba? Sorry po. Yan. Okay. At yan nga po, yung mga pag-attend natin ng mga Bible study, dito po every night, every Wednesday po noon din. Sa Morong po, every Friday night. Diyan po sa Morong, may karanasan po ako dyan. May pangitain ako dyan na hindi ko po makakalimutan. Yung mga unang attend ko po noon, sa Pag-asa pa kami, nandiyan si, lagi po kaming sumasabay sa jeep ni Kuya Danny, yung pula. At nung malapit na kami sa church, sa mismong church po, nakita ko po si Brother Boy. Patayoy na po siya, papasok na siya ng church. Diba, dala-dala niya yung upuan na inupuan niya. Then, sa tapat po ng church, bigla pong sinabi ni Kuya Danny, eksakto, nawalan tayo ng preno. Kaya sabi ko, siguro natin kami ni Brother Boy. Kaya, ayun po, nagtuloy po yung service. Inaantay ko pong lumabas si Brother Boy dun sa pastoral. Kasi nakita ko siya bis na bis eh. Kung natatandaan nyo dati, may sinusuot siya na black na polo. So ayun. Inaantay ko siyang lumabas ng pastoral kasi alam ko tatayo siya. Hanggang matapos po yung service, wala pong Brother Boy na lumalabas po dun sa church, sa pastoral. Hanggang nagtanong na po ako, hinahanap ko si Brother. Si Brother Boy, bakit? Sabi, wala naman daw, wala daw. Kaya sabi ko, hindi nagkataon na yung pagkakasabi ni Kuya Danny na nawalan siya ng preno, doon mismo sa harapan ng church. Kilos po ng Diyos yun. At ininterpret ko po yung pangitain na yun as madalas kasi iniisip natin na tayo yung nag-aantay sa Panginoon. Pero ang di po natin alam madalas, siya po yung nag-aantay para sa atin po. Kaya minsan nalulungkot ako pag di ako nakaka-attend ng Morong. Kasi nauuna ko siya sa ibang bagay. Hindi ko alam, lagi pala ako inaantay ng Panginoon sa Mount Moriah. Kaya, yun nga po, hindi ko na po alam saan ako hanggang nagpatuloy po ang buhay. Hanggang ngayon po, kita ko po ang Diyos kung paano siya po yung nagpupunan ng lahat ng mga pangailangan natin. Kung paano siya gumagawa noon. Hanggang ngayon, gumagawa po ang Panginoon. Kaya, sa lahat po na to, tapusin ko na po. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. At, wait lang po, may isa po wala akong reminders po. Dumating lang po sa akin to. Kasi di ba dito po lagi yung natin, ginagawa yung live sa Morong, sa Angono.
ang ibig sabihin po nun, nagli-lead po tayo ng pagsamba sa mga nakakapanood po sa atin. So, gusto ko lang po sabihin na be responsible po. Kung may inaantok po, kung may ano man, be sensitive po kung paano nagli-lead po tayo ng pagsambay. Hindi lang po ako sa mga choir nakikipag-usap. Be responsible po and be sensitive po sa Holy Spirit. Kung paano po, sabi po lagi sa atin ni Brother Boy, practice the presence of the Holy Spirit. Kapag nakikita mo yung kasama mo sumasamba, magtanong ka na, bakit hindi mo yun nararanasan? Then, be sensitive. Yun lang po. Kaya, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito nga po. Nung sinabi ko nga po sa inyo na excite ako magsulat, naghanap po ako ng lugar na tahimik. Hindi naman po ako nagtatanong sa Panginoon, oras ko na ba talaga para magpatotoo? Hindi po ako nagtatanong kasi alam ko tiyak po ang bawat tinatawag po sa unahan. Hanggang sa, yan nga po, nandyan ako sa Oval na sa Taytay Complex po. Kasi minsan nagja-jogging po ako dyan. Time parang naghahanap ako ng tahimik na lugar ron. Kasi yung mga bundok natin dito ngayon, puro mga cafe na, maraming tao. Since dyan malalayo naman yung agawat mo sa kanila. Kaya para makapagsulat ako ng maayos, matandaan ko lahat. Ayun po. At nakakatuwa po, bumungad sa akin yung napakalaking rainbow. Kaya sa lahat po nito, Lord, purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name, Amen.